Sa kabilang banda, ibang usapin din naman itong si Queenie Estrella. Hindi nga niya ito pwedeng paratangan ngayon na gold digger. Ito pa nga ang maituturing gold mine ng kanilang kumpanya. Pero masama pa rin ang loob niya sa dalaga. Paano nakuha niya nito ng buong-buo ang loob ng kanyang papa? Nagsiselo siya dahil kay dali nitong napunan ang naiwan niyang kawalan sa buhay ng kanyang ama. At hindi lang iyon. Nagsiselos din siya sa pagtinging inuukol ni Queenie kay Don Jose. Maaaring napakalaki nga ang agwat ng edad ng dalawa. Pero sa nakita niya kahapon, ay pwede na rin siyang maniwalang posibleng ang ma-inlove ang dalaga sa kanyang papa. Halatang halata ang pag-a-idolize nito sa matandang lalaki. At naramdaman niyang seryoso ito nang ipamukha sa kanya. Your father is much better man than you are, Mr. Joed Del Oro. Sa pananalita pa nito ay para ring sinabing hindi siya gentleman at hindi man lang siya maituturing na human being. Mataray talaga. Matindi. At ganoon kababa ang tingin sa kanya. Napakaswerte naman ng kanyang papa para makuha ang admiration ng isang tulad ni Queenie Estrella. Napakagandang babae. Mas maganda pa kaysa sa kanyang mama noong kabataan nito. May pambihirang talent at may kakaibang tapang at strength of character. Totoo, malakas ang tama sa kanya ng Queenie Estrella. Paano ngayon kung may tunay na itong relasyon sa kanyang papa? Nag-umaga na lang, ay hindi pa rin malaman ni Joed kung anong isasagot sa sariling mga katanungan. Kaya bago pa man bumangon ang kanyang papa, ay umalis na siya sa bahay nila para maghanap ng pinakamalapit na bukas na gym. Dito siya ngayon nagbubuhos ng lahat ng kanyang frustrations. Pero, may hangganan din ang kaya niyang gawin sa bakan o sa treadmill pagkatapos niyon. Hindi niya pwedeng itulak pa ang kanyang katawan ng lagpas sa hangganan ng kaya nitong ibigay. Kaya bago pa mag-alas 12 ng tanghali, ay pabalik na si Joed sa mansyon. Wala siyang magagawa. Kailangan na niyang harapin ang realidad. Magkahiwalay na kotse ang ginamit ni na Queenie at Don Jose papunta sa New Manila. Sakay ang matanda sa Benz nitong minamaneho ng katiwalang driver cum bodyguard. Dala naman ni Queenie ang sarili niyang kotse. Sa daan, ay binabalikan ng dalaga sa isip ang mga napag-usapan nila ng Don tungkol sa anak nitong si Joed. Magmula nung maliit pa siya, mas katulad ko talaga ang ugali ng batang iyan, sabi ng kanyang ama. Hindi siya madaldal at outgoing na tulad ni Aurora. Tahimik lang siya. Laging seryoso. Bihirang magsalita. Pero laging naman may sense. Kaso nga lang, noong mamatay ang kanyang mama, naging bitter siya. Iyon ang bibihira nga lang niyang pagbibitaw ng salita. Naging matalas pa ang pananalita. Sabi mo, fresh from college lang siya noon. Sagot ni Queenie. Ang bata naman niyang naging masungit. And look at him now, sabi ni Don Jose. A dark, brooding man at 25. Parang pasan-pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikan. Mabutit hindi ka naging ganoon, pansin ng dalaga. Pero parehas lang naman kayong nawala ng minamahal. Kung pinagbigyan ko lang ang sarili ko, I would have been worse than that. Amin ni Don Jose. But I had to take control of myself. Ako ang mas nakakatanda. Ako ang kailangang umunaw at mag-adjust. And besides, sino pa ba ang mga ngalaga sa kanyang inheritance na inabandona, kundi ako? Ipinagyayaman ko lang naman ang Del Oro Jewelers para sa kanya at sa kanyang future. Kahit umalis siya, itinuloy ko pa rin ang pagpapagawa sa opisina niya sa head office. You've seen it. May pangalan siya sa pinto. Kompleto sa gamit. Just waiting for him.
At kumpleto rin naman siyang pinapadalhan ng lahat ng reports tungkol sa kumpanya. He's informed of every single details. So he can indeed come anytime to take over from me. Kaya pala nalaman niya ang tungkol sa akin, sabi ni Queenie. And he didn't like the report. Palagay ko, hindi ang report ang nakaalarma sa kanya, kundi ang mga chismis, sagot ni Don Jose. Dapat ay tinanong ka muna niya bago siya nagpapaniwala sa kung sino-sino lang. Katwiran ng dalaga. I think that's exactly why he's here. Tangunang matanda. Iyon nga lang, hindi niya ako matanong ng diretsahan. Nakakalungkot naman na may gap kayong mag-ama. Iling ni Queenie. Para pa naman kayong pinagbiyak na bunga. Hindi, sagot ni Don Jose. Namana ni Joed ang kanyang pagiging magandang lalaki kay Aurora. Nakuha niya ang classic features ng kanyang mama. Maybe so, sagot ni Queenie. Pero magkamukha pa rin kayo dahil kuhang-kuha naman niya ang facial expression mo at pati na rin ang tindig mo. Kahit nga imposing presence mo at air of authority, nasa kanya rin. Why? Thank you. Nakangiting sabi ng matanda. I consider that a great compliment. Lalo pat lagi nang habulin ng mga babae si Joed. Women fall all over him. Kahit pa noong nasa college siya. Wala pa nga lang siyang naging seryosong nobya. Ewan ko lang nitong nasa stage siya. A lot of women go for the strong and silent type, sabi ng dalaga. Attractive din sa marami. Iyang katulad niyang suplado at may air of misery. Ikaw ba, Iha? May boyfriend ka na? Biglang tanong ni Don Jose. Hindi ko pa yatang nababalitaan ang tungkol sa parting iyan ng buhay mo. Nagulat si Queenie. Agad na pinamulahan ng mukha. I don't have time for that, sagot niya. Noong college ako, hectic ang schedule ko sa pag-aaral at sa aking part-time jobs. After college naman, alam mong tumuloy agad ako sa Japan, Italy at France. Panay-aral at competitions din ang inatupag ko roon. And then this past years, nakatutok lang ako sa trabaho ko. Now that you're a success, dapat mo namang sigurong atupagin ang iyong personal life. Payo ng matanda. Your love life, to be exact. Tumawa lang si Queenie. Hindi nga niya pinag-iisipan ang bagay na iyon mulat sa pool. Wala pa rin naman kasi siyang kilalang lalaki na nakakuha ng kanyang pansin. Liban lang kay Joed Del Oro. Bakit nga ba ganoon na lang ang atraksyong nadama niya sa binata? Sa unang pagkikita pa lang niya rito sa personal. Kung tutuusin, dapat sana'y hindi siya nabigla. Dahil kabisado na niya ang mukha nito sa litrato at sa mga video. Pamilyar na sa kanya ang mga kilos nito't pagsasalita. Pero iba pala sa harapan. Ang nakakainis pa, nanatili ang atraksyon niya sa binata kahit inis na inis siya rito. Kahit gustong gusto na niya itong sampalin. Hindi nga raw nakakapagtakang marami raw mga babaeng nagkakadara pa kay Joed. Pero iba siya. Kahit ganito ang kanyang nadarama, hindi siya tutulad sa kanila. Sa kotse palang inihanda na ni Queenie ang kanyang sarili sa muling nilang paghaharap ng binata. Magkasabay sila ni Don Jose pagpasok sa opisina ng Del Oro Jewelers. Nakaakbay pa kay Queenie ang matanda. Dati naman nila itong ginagawa. Walang mali siya. Tulad lang kung paano inakbayan ng isang ama ang paboritong anak na babae. Pero matalim ang tingin ipinukol sa kanila ni Joed. Kausap nito ang chief accountant nila. Hello, son. Parang walang anumang bati rito ni Don Jose. Have you settled in your office? Kung may gusto kang papalitan doon, just do it. At kung may kailangan ka pa, just say so.
I'm fine. Maikling sagot ng binata. Does this mean you'll be staying for good? Tanong pa ng matanda. Nagkibit balikat si Joel. Depende. Sagot nito. Hindi na nag-usisa pa si Don Jose. Everything here is at your disposal. Sabi nito. If you can spare me a moment, pwede ba kitang makausap sa kwarto ko? Pupuntahan na lang kita. Sagot ng binata. Walang nagawa ang ama kundi tumanguna lamang. Magkatabi lang ang opisina ni na Don Jose at Queenie. Nasa kaliwa ng opisina ng matanda ang opisinang nakalaan kay Joel. Nasa kanan naman ang sa dalaga. Nakaakbay pa rin ang Don kay Queenie. Habang papunta sa pribadong mga opisina nila. Inihatid siya sa may pinto ng kanyang silid, bago ito nagtuloy sa sarili namang kwarto. Parang hapong-hapo si Queenie nang maupo sa kanyang upuan. Kahit hindi sila nag-usap ni Joel, ay para na rin siyang inakusahan ng harapan. Iyon ang mensaheng ipinarating ng mga mata nito. At kahit sinalubong lang niya ulit ang diretsyong tingin ang titig nito, kagaya kagabi, pakiramdam niya ay para siyang nakihamok sa gyera. Nakakapagod pala ng ganoon. Itinukod ng dalagang 2 siko sa executive desk. Isinubsob ang kanyang mukha sa 2 pala. Huminga ng malalim. 2 mabilis sa pagkakasunod na katok ang narinig niya mula sa pinto. Hustong katataas lang niya ng kanyang mukha. Nang kampanting-kampanting pumasok si Joel. Good morning. Sabi nito habang papaupo sa gilid ng kanyang mesa. That's a rather delayed greeting. Nakataas ang kilay na sagot niya. But good morning to you too. Galing pala kayo sa meeting kay attorney. Sabi ng binata. Nalaman ko sa sekretary ni Papa. Of course, he wouldn't entrust you to anybody else. Talagang inaalagaan ka niya ng mabuti. Diba? Tinulungan lang nila akong i-invest ang aking hard-earned money. Sagot ni Queenie. Oo nga pala. Tango ni Joel. 85 million last night. Pwera pa ang down payment na 10 million. Mas malaki naman ang dihamak ang share mo kaysa roon. Paalaala ni Queenie. Ano nga ba ang kinagagalit mo? Nagtaas ng 2 palad ang binata. Hey, I'm not mad. Sagot nito. In fact, tanggap ko ang totoo na ipinamukha mo sa akin kagabi. Na ipinamukha mo ulit sa akin ngayon. Dapat nga pala akong magpasalamat sa iyo. Dahil nag-akyat ka ng malaking income sa kumpanya. At dahil kumikita ako sa pinagpaguran mo sa talagang I didn't even lift a finger. So what do you want me to do? Mapang-uyan pa rin ang tono nito. At maging ang pagkakangiti. Kating-kati na ang palad ni Queenie. Namanampal kahit hindi pa niya nagawa iyon kaninuman sa buong buhay niya. Get out of my office. Sa halip na utos niya rito, sa kontroladong tinig. Yes, Your Highness, sagot ni Joel. Anything you say, Your Highness. At paatras pa itong lumabas ng kanyang silid. Nakayukon. Kung hindi lang nakakahiya sa mga empleyadong nakakarinig sa labas, ay gusto niyang ibato sa isinara nitong pinto ang mabigat na paperweight na nakapatong sa kanyang mesa. Mangyak-ngiyak sa matinding pagkakainis si Queenie. Bakit ganoon? Tinanggap nga ni Joed ang katotohanan, pero mula naman sa bibig nito, ay parang kay sama-sama pa rin niya. Gusto na niyang umuwi. Umalis sa teritoryo nito. Pero naisip niya, nananadya talaga ang binata. Pinipikon siya. Gusto nga niya siyang paalisin. Gusto nga sigurong mag-resign na lang siya. Lumakas ang determinasyon ni Queenie. Kahit nangangatal pa rin ang kanyang buong pagkatao, nagpigil siya.
hindi siya papatalo. Nang ganoon na lang. Kakayanin niya ito. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.